I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po, mga puyat. Dahil kagabi po ay galing kami sa isang malaking gawain, Paskuhan sa Soledad. May mga patutuo po doon, may Word of God, merong mga pagpupuri sa Diyos, at merong libreng pagkain, merienda, may libreng laro din po, kaya napakabuti ng Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang dahilan kung bakit tayo nandito. Kaya tayo magsitayo, minsan pa lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Isipin natin kung gaano siya kabuti sa iyong buhay, kung gaano siya katapat. Hallelujah. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Palaging may nakahandang magandang bagay para sa bawat isa sa atin na kanyang mga anak. Kaya sa oras na ito, alalahanin natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Alalahanin natin ang kanyang dakilang katapatan sa ating mga buhay. Sa ating pagbulog sa Kanya, isentro natin ang ating puso at isipan sa Kanya lamang na nakababatid ng nilalaman ng iyong puso. Sa Kanya lamang na nakakikilala sa iyo. Wala tayong maitatago sa Diyos.
lumapit tayo sa Kanya, siya ay handa tayo na pakinggan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa iyong dakilang katapatan, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagkalinga, sa iyong dakilang pag-ibig na nararanasan namin araw-araw ng aming buhay. Salamat sa pagkakataon na kami ay sama-sama na muli magpupuri sa iyo, sasamba sa iyo, luluwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Oh, hallelujah! Nasasabik, Panginoon, na awitan ka. Nasasabik na papurihan ka. Nasasabik na makapiling ka minsan pa, Panginoon. Nasasabik na maranasan ang iyong presensya. Oh, puno ng kagalakan, puno ng pag-asa, kapayapaan, kapanatagan, pananampalataya, punong-puno, O Diyos, ang aming puso kapag ikaw ay kapiling. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, anuman po ang plinano at pinaplano pa ng kaaway, ay aming pinawawalang bisa na sa pangalan ni Jesus. Sinisira namin, aming Panginoon, ang lahat ng pinlano at binabalak ng kaaway upang i-distract ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. In the name of Jesus. Salamat sa kapangyarihan na ibinigay ninyo sa amin, that we can trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy in the name of Jesus. Kaya, Panginoon, O Diyos, ang bawat kamay, ang bawat buhay, ang bawat puso ng iyong mga anak, O Diyos, sa umagang ito, ay magpupuri sa iyo ng buong kaluluwa, buong isipan, at buong pagkatao, at ang iyong pangalan lamang, O Diyos, ang naitataas. Ito po ang aming pagpupuri, Panginoon. Ito po ang aming pagsamba sa iyo, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay sumigaw na Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na pagpupuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Langit ang nadarama kapag kapiling siya. Ang kailangan natin ay ang Panginoon lamang. Hallelujah!
Papuri sa ating Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awitin sa mundong ito, O Diyos. Hindi magbabago. Awitin ko man lahat ng awitin, hindi makakayang abutin ang iyong kadakilaan, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Ang buhay na ito, Panginoon, ay nakaalay sa iyo lamang. Kapatid, magpuri ka sa Panginoon as you sing this song. Thank you, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng
dakila sa lahat, tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Ama, salamat po sa iyong kadakilaan. Ang aming mga puso ay nagpupuri sa iyo, patuloy na sasamba sa iyo, patuloy nakikilalanin ka bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Ang Diyos na nagpoproteksyon sa amin, ang Diyos na gumagabay, ang Diyos na kami ay binabalot ng kapangyarihan. Oh, salamat sa iyong dakilang habag, sa iyong dakilang pag-ibig. Kapatid, bigkasin mo ng iyong mga labi ang iyong papuri at pasalamat sa Diyos. Kapatid, bigkasin mo ng iyong mga labi, ng iyong labi, ang iyong pagpupuri sa Panginoon. Sabihin mo kung gaano siya kabuti sa iyo. Sabihin mo kung gaano siya kadakila sa iyong buhay. Sabihin mo kung gaano ka nagpapasalamat habang may tinig ka pa. Ibigkasin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Dakilagin mo siya. Siya ang dapat pag-alayan, kapatid, ng iyong tinig, ng iyong buhay, ng iyong buong pagkatao. Shiriyente lang ang shiriyente. Huriya lang ang shiriyente. Huriya lang ang shiriyente. Purihin ka, Panginoon. Worship you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Huriya lang ang shiriyente. Huriya lang ang shiriyente. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Bless your holy name. Bless your holy name. Huriya lang ang shiriyente. Huriya lang ang shiriyente. Thank you, Lord Jesus. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming mga papuri. Handog sa iyo. Salamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen! Palagi ng aming Panginoon. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Lord, Amen! Huwag lang yung nakaupo lang tayo. Ganon. Maging expressive tayo kasi habang nilalabas po natin, bago po tayo mag-start, bago i-record ni ate. Alam niyo po, Dakila, siya'y tapat, siya'y hindi nagbabago. Amen? Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Diyos, hindi po tayo mapapahiya. Dahil yun ang pangako ng ating pong Panginoon. Amen? Alam ko po, marami po sa atin ay pagod na pagod. Ano? At puyat. Pero kailangan po nating bumangon, kailangan po nating magpuri sa ating pong Panginoon at patuloy na gampanan ang inatang na responsibilidad ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At higit sa lahat, dahil isang pribileyo na tayo po ay magsama-sama sa lugar na ito para purihin siya, pasalamatan siya, dakilain siya. Dahil karapat-dapat na siya'y tumanggap ng ating papuri at pasasalamat. Hindi lamang tayo magpapasalamat dahil napaboran tayo. Hindi lamang tayo magpapasalamat dahil answered prayer tayo, blessed po tayo, o gumaling tayo sa ating sakit at karamdaman. Kundi patuloy tayo magpapasalamat dahil tuwing umaga, pag ibinukas natin ang ating pong mga mata, tayo po ay pinagkalooban muli ng buhay ng ating pong Panginoon. Amen? Pumalakpak ang mga buhay. Amen. Hallelujah. Alam nyo, gaya po ng sinabi po kanina ni Pastor Julie, na kung titingnan po natin yung score ng isa sa mga young people po natin ay hindi siya aabot.
Pero alam niyo bakit siya ang nabigyan at siya ang napaboran? Amen? Una sa lahat, yung ginamit ng Diyos ay likas na napaka-giver po niya. Likas na mapagbigay po siya. Alam niyo, ang ating pong Panginoon, gano'n din po. Nature na ng Diyos na siya ay mapagbigay. Nature na ng ating pong Panginoon, no, na kanyang tukdin at kanyang tugunan, yung desire ng puso ng kanyang mga anak. Kaya nga, maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Delight yourself and to the Lord, and He will give the desires of your hearts. So, napakabuti po ng ating pong Panginoon. And then, sabi ko nga, rules is rules. Pero salamat sa Panginoon, biyaya talaga. Amen? Sa ating po mga buhay, lahat po tayo hindi nakaabot sa pamantayan ng ating pong Panginoon. Kapos, yung mabubuti nating gawa, kapos, kulang. Hindi nakaabot sa pamantayan ng ating pong Panginoon. Pero ang napakaganda sa Diyos, kapos man sa paningin ng tao, kulang man sa ating pangunawa, pero salamat sa ating pong Panginoon, hindi siya nakatingin sa accomplishment na meron po tayo. Dahil ang Diyos po natin, He is the God of grace. Amen? Siya ay ang Diyos ng biyaya. Not only He is the God of grace, but also He is the God of favor. Amen po ba? Siya ang Diyos ng pabor. Yun yung pinaka maganda na pwedeng maranasan ng isang tao. When you are living and walking in the favor of God. Na hindi mo na kailangan pa magpapansin sa tao. Hindi mo na kailangan pa magpa-KSP sa tao. To exert more effort. The only thing that you need is the favor of God. Amen? Yung pabor ng ating pong Panginoon. No? Dahil napakasarap na tayo po ay lumakad sa pabor ng Diyos. Hindi naman lahat ng pagkakataon sa buhay po natin ay perfecto, maganda. Amen? Masaya. Pero, once we are walking and living in God's favor, yun po yung magbibigay sa atin ng kakayanan na kahit anong pagdaanan po natin, patuloy po tayong nagagalak na maglingkod, sumunod, magpuri at sumamba sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Pumalakpak ang mga pinamuran ng ating Panginoon. Praise God. Sa umagang ito, meron po akong ibabahagi sa inyo sa maikling oras ng ating pong pag-aaral. Bagamat ang ganda yung nasimulan na salita ng Diyos kanina na patungkol sa favor and grace ng Diyos sa buhay po natin at sa buhay ng iba, na I pray to God na hindi lamang iilan ang makakaranas ng pabor ng Diyos at ng Kanyang biyaya, ng Kanyang grasya, kundi lahat po tayo ay makaranas ng ganoong klase po ng buhay. Naalala niyo pa ho kung ano yung pinag-aralan po natin last Sunday? Ano po na pag-aralan po natin last Sunday, yung mga nandito? Fire. Okay? And we learned last Sunday na pag pinag-uusapan po natin ang fire, ay fire can be a blessing, fire can be, pwedeng ito po ay maging tawag nun, isang bagay na pwede po tayong sirain at pwede po tayong tawag doon madurog, masira itong bagay na ito.
Pero sa umagang ito, dahil po simula po nung pumasok ang buwan po ng November, ay may kakaibang leading sa akin ng Panginoon. Kaya kung mapapansin nyo, from valleys to mountain, and then ano sumunod? Fire, river, and then fire. Ngayon naman po, ano ba nakikita natin pag ikaw ay nasa mga kagubatan, ikaw ay nasa sa isang mountain? Ano na mga nakikita niyo po? Nakakita kayo ng mga puno, nakakita kayo ng mga tubig, nakakita kayo ng mga bato, nakakita kayo, ano pa mga nandoon? Iba't ibang klase ng hayop. Okay? But this morning, I want to share with you about lion. Okay? Lion. Okay? Dahil po, meron pong napakahalagang significance ang lion sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. At kung atin po titignan, pag narinig po natin ang salitang lion, ano ang unang sumasagot po sa inyo? Ano ang pagkakaintindi nyo sa isang leon? Mabangis. Okay? Matapang. Malakas, strong. Okay? Pwedeng manila, pwedeng pumatay. Ano? At pag siya ay nag-roar, sa Tagalog, ano yung roar? Amen? Pag siya ay nag-roar, talagang nag-create ng kakaibang sound at minsan pwede itong mag-create ng takot. Okay? Kaya nga, kung ating kung titignan, maging sa aklat ng 1 Peter, sabi gano'n, our enemy is like a roaring lion. Okay? Pero this morning, hindi natin pag-aaralan ang leon na nakagaya ng sinasabi ng 1 Peter, no, na yung kaaway is like a roaring lion. Okay? But we are going to study the real lion. Na walang iba, itong leon na ito ay ating pwedeng maging kakampi, maging sandigan, at pwede natin ilapitan sa lahat ng pagkakataon dahil siya ang King of the Jungle. Amen? Naalala niyo po ano yung sikat na palabas noon? Na animated? Lion King. Okay? So yung mga nakapanood ng Lion King, alam niyo po yung takbo ng kwento. Okay? At pag yun doon sa Lion King na movie, ay siyempre merong bida, meron din kontrabida. At merong tumatakbong kwento, may konting drama, may konting love story, may konting action, pero sa kabuuan ng kwento po ng Lion King, pag inyo po uunawain na maigi, meron pong napakalaking bahagi nito sa buhay po natin. Okay? So, buksan po natin ang ating pong banal na kasulatan sa aklat ng Revelation chapter 5. In verse 5, sabi ganon sa New International Version, then one of the elders said to me, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open this scroll and its 7 seals. Amen? Sabi ganon, huwag kang manangis. Huwag kang umiyak. Habanan
Huwag kang matakot. Amen? See the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. Sa Tagalog, at sinabi sa akin ng isa sa mga matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat ng 7 tatak nito. Amen? Alam niyo po kung ating pong babalikan, ito po yung mga pangitain na ipinakita ng Diyos sa isang lingkod ng ating pong Panginoon, dahil may mga panahon sa buhay ng bawat individual na darating talaga sa kanilang buhay na mararanasan nila ang pinakamahirap na sitwasyon ng buhay ng isang tao. Lalo-lalo na sa buhay ng isang mananampalataya. At kadalasan, pag ikaw ay nakakaranas ng matinding pagsubok at problema sa iyong buhay o anumang klaseng sitwasyon na hindi mo inasahan, kadalasan naapektuhan ang iyong sarili, ang iyong buhay, naapektuhan ang iyong puso, ang iyong emosyon, at kadalasan hindi pwedeng hindi ka umiyak. Sino dito ang hindi umiiyak? Amen? Lahat po tayo ay pwedeng dumako sa ganitong kalalagayan. Pero salamat sa ating pong Panginoon. Dahil meron siyang salita na pwede nating panghawakan. Meron siyang salita na patuloy na nagpapaalala sa atin. Amen? Lalong-lalo na sa salita ng Diyos na aking pong binasa sa umagang ito. Na huwag kang umiyak. Dahil ang leon sa angkan ni Huda na mula sa ugat ni David ay nagtagumpay. Ibig sabihin, Jesus was already triumphant. Amen? Siya'y nagtagumpay na. Napagtagumpayan na ang lahat ng bagay. Kung ating pong babalikan ang ginawa ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito ay isang deklarasyon kung paano hindi lamang tinupad ng Diyos Ama ang kanyang pangako sa sangkatauhan, kundi sa pamamagitan ni Jesus sa kanyang pagiging masunurin sa kanyang Ama. Sabi ng Biblia, siya'y naging masunurin sa kanyang Ama hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa kanyang kamatayan. At yung kamatayan na naranasan ni Jesus ay katuparan, ay para sirain niya ang anumang gawa ng kaaway. Amen po ba? At hindi lamang po doon sa ginawa ni Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo. At alam naman po natin na nung siya'y ilibing, nung ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. At ito ay isang testamento na yung muling pagkabuhay ni Jesus mula doon sa libigan ay isang pagpapakita na tinupad ng ating Panginoon na sinira ni Jesus at pinawalambisan ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan. Amen? So, ibig sabihin, napagtagumpayan ni Jesus ang lahat. Sabihin mo sa iyong kapatid, napagtagumpayan na ni Jesus ang lahat. Amen? The Lion in the tribe of Judah.
kanyang napagtagumpayan ang lahat na ng bagay. Kung ito yung katotohanan, bakit tayo masyadong nag-aalala? Amen! Bakit ka nalulungkot? Ano pa? Panahon na ng Disyembre. At ilang araw na lamang ating pagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoon Hesus. Siguro yung iba, hindi sila excited dahil wala silang ini-expect na regalo. Alam nyo kapatid, kung ang nagpapasaya lamang sa atin ay yung mga regalong binalot, regalong iaabot sa atin ng tao, ng kaibigan natin kung sino pa man, mababaw na kagalakan at kasiyahan lamang ang meron ka. Dahil itong Kapaskuhan na darating ang ating pong ipagsi-celebrate ay walang iba yung pinagmumulan ng lahat ng bagay, yung Jesus na nagtagumpay 2,000 years ago. Amen? Na kay Jesus meron tayong pag-asa. Na kay Jesus meron pagkakaisa. Na kay Jesus meron pagmamahalan. Na kay Jesus ay meron pagpapatawaran. Amen? So yun po yung dapat nating maunawaan. If we really understand that everything ay tinapos na ni Jesus, na pagtagumpayan na ni Jesus, kapatid, may i-enjoy po natin ang buhay natin bilang mananampalataya. Hindi na tayo darating pa sa punto na reklamo tayo ng reklamo. Sisi tayo ng sisi ng tao. Amen? Dahil napagtagumpayan na ng ating pong Panginoon. Bakit napakalaga na kailangan banggitin dito sa talatang ito that the lion came from the tribe of Judah? Ano bang significance ng tribo ni Judah? Judah is one of the 12 sons of Jacob. Isa sa 12 anak ni Jacob. And one of the 12 tribes of Israel. Bakit? Why Judah is one of the 12 tribes of Israel? Kasi nung kinatakbo ng Diyos si Jacob, hindi na Jacob ang kanyang pangalan. Amen? Pinalitan ng Diyos yung pangalan Jacob to Israel. Amen? So Judah is one of the 12 tribes of Israel. At si Jesus, makinig tayo mabuti, si Jesus ay nagmula sa lahi ng tribo ni Judah. At si Jesus din po, hindi lamang siya nagmula sa lahi ni Judah, kundi pag ating sasalangsangin yung family lineage po ng ating pong Panginoong Hesus from Jacob, from Isaac to Jacob, okay? And then, makikita po natin, tuloy-tuloy hanggang kay David, hanggang kay Solomon, at hanggang kay Joseph. Hindi si Joseph na anak niya ako, kundi si Joseph na naging asawa ni Maria. Okay? Akala nyo, basta-basta lamang na yung naging asawa ni Maria na si Jose, bagamat si Jesus ay hindi nagmula kay Joseph, pero kung titingnan po natin, si Jose na naging asawa ni Maria na ginamit ng ating pong Panginoon para mailuwal ang batang si Jesus. Si Jose po ay nagmula sa lahi ni Judah. Amen? So, makikita po
family tree. No? Na tunay nga, merong napakalaking bahagi ng tribo ng Huda sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa umagang ito, ating pong pag-aaralan, kaya pinamagatan ko ang ating pong pag-aaralan sa umagang Jesus, the Lion in the tribe of Judah. Amen? Jesus is the Lion in the tribe of Judah. In Genesis chapter 49, beginning verse 8 to 12, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pakiplas mo nga. Okay. Sabi po yan, Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father's son will bow down to you. Your alliance come, Judah. You return from the prey, my son. Like a lion, he crouches and lies down. He likes a lioness who dares to rouse him. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until to whom it belongs shall come, and the obedience of the nations shall be his. He will teeter his donkey to a vine, his colt to the choicest branch. He will wash his garments in wine, his robes in the blood of grapes. Amen? So, his eyes will be darker than wine, his teeth whiter than milk. So, makikita po natin dito, mga minamahal kapatid, kung paano sa simula't-simula pa ay meron ng propesiya patungkol dito po sa The Lion of Judah. Na ito po ay merong malaking bahagi sa ating pong henerasyon, sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. At siya yung magiging tagapagtanggol po natin. Siya yung magiging protector po natin. At doon po sa Lion King, makikita po natin, di ba, merong isang takay na leon. At siyempre, dahil sa love story nung leon at si lioness, ay nagkaroon ng anak at nagkaroon ng cub. Amen? At makita po natin, habang lumalaki po itong batang leon na ito, binubuli siya, minsan nawawalay siya, may mga panahon na napupunta siya sa isang lugar na nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Pero mantakin nyo, kahit siya magpunta, binabantayan siya ng kanyang tatay na leon. Amen? The King Lion. Habang sa malayo, talagang tinitingnan siya. Pag nasa panganib siya, nilalapitan siya at sinasagip siya. No? So habang lumalaki itong batang leon na ito, hanggang siya ay naging full-blown na leon. Kaya na niyang mabuhay, kaya na niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. No? Ganun din po ang ating pong Panginoong Jesus as the Lion in the tribes of Judah. No? Tayo ay kanyang aalalayan. Hindi niya hayaan na tayo ay kanyang mapahamak. Pag tayo po ay nasa panganib, ililigtas niya tayo. Pag mayroong gustong manakit sa atin, ipagtatanggol po tayo. Amen? At hindi niya tayo titigilan hanggang hindi tayo nagiging malakas. Hanggang hindi tayo kayang tumayo sa sarili natin mga paa. Ganun po ang ating pong Panginoon. He will watch us. Alam niyo po, ang pagbabantay ng Diyos sa ating hindi lamang po ilang oras sa isang araw, kundi 24/7. Amen? Ang pagbabantay ng ating Panginoon
Kaya nga, may awitin si Gary B. No? Na maging siya sa kanyang awitin na isinulat at inawit. May katanungan, natutulog ba ang Diyos? Pero kanyang napatunayan, hindi natutulog ang Diyos. Dahil si Gary, dumating siya sa kanyang buhay na siya'y dumanas din ng isang karamdaman na napakahirap. Na anytime ang kanyang buhay ay mawala. Anytime siya ay mamatay dahil sa kanyang karamdaman. Pero araw-araw lumilipas ang 24 oras, nararanasan niya ang pag-iingat ng ating pong Panginoon. Ganon din po sa atin. Maging sa panahon ng ating pagtulog, ang Diyos ay hindi natutulog. Laging nakabantay sa atin. Laging ang Diyos ay nakatingin sa atin. Tayo ay Kanyang iingatan at tayo ay Kanyang ililigtas. Amen? Naalala ko tuloy yung paborito naming verse sa Bible doon sa Psalms 91, no? Na lagi namin itong binibigkas nung kami ay nasa Catholic Charismatic pa. Halos lahat po kami ay alam namin ito dahil lagi po itong ipiniplay, yung Psalms 91. Ito'y awitin ng paghingi ng proteksyon ng Diyos. Ito'y isang awitin na isinulat ni Haring David na kanyang idinideklara kung paano ang pag-iingat ng Diyos ay kanyang nararanasan at mararanasan ng sino mang nagtitiwala sa Kanya. Amen? So, sa ating pong pag-aaral, meron pong 4 na dahilan for reason to know that Jesus as the Lion of Judah. Number 1, the Lion of Judah's Lordship. Amen? The Lordship of Jesus. Napakalaga na maunawaan po natin na nung simula, nung isuko mo ang buhay mo sa Diyos, hindi mo na pag-aari ang iyong buhay. You are no longer Lord of your life. Pero nung isinuko mo ang buhay mo sa Diyos, nung ginawa mo ang isang acceptance prayer, kapatid, ay pinagkakatiwala mo na ang buhay mo kay Yesu Cristo. So our life is no longer we own, kundi yung buhay po natin ay pag-aari na ng ating pong Panginoon. Okay? Philippians chapter 2, beginning verse 9 to 11. Ano sabi po dyan? Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that in that name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? Ano sunod? Meron ba? 11 lang pala. Kala ko may kasunod pa. Sige. Anong sabi po dyan sa Tagalog? Kaya nga, siya naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Ito ay upang sa pangalan ni Jesus. Ano raw ang gagawin natin? Every knee will bow down. No? Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa, at ng mga nasa ilalim ng lupa. Ito ay upang ipahayag ng bawat
dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikalaluwalhati ng Diyos Ama. So, tingnan niyo po, because the Lion in the tribe of Judah ay siya na nga po ang mamamahala sa ating pong mga buhay. Alam niyo kapatid, darating at darating ang panahon sa buhay po natin na kailangan talaga na lahat ng paggalang at pagsamba at pagdakila ay maibigay natin sa Kanya. Kaya nga, makikita nyo sa mga naunang mga paniniwala ng maraming mga Kristiyano, no? Kahit hindi pa sila naging born again, every time they come to Jesus, sa tuwing sila po ay lalapit sa Panginoon at mananalangin sa Diyos, ano ang kanilang ginagawa? Sila ay lumuluhod. Ito po ay pagpapakita ng humility. Ito ay pagpapakita ng paggalang at pagrespeto ng reverence sa Diyos na pinaglagakan natin ng ating mga buhay. At ito pang sabi dito, hindi lamang daw ang mga nasa langit o nasa lupa, maging nasa ilalim ng lupa. Even Satan will bow down in that day. Naalala niyo po in Matthew chapter 4, nung si Jesus ay pumunta sa ilang after na siya ay mapuspos ng banal na Espiritu at siya ay tinukso ng diablo. Sabi niya, nakikita mo ba ang lahat ng yan? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan pag ikaw ay lumuhod at sumamba sa akin. Pero ang sabi ni Jesus, hindi siya ang luluhod, kundi si Satan ang luluhod. Bakit? Under niya si Satan. Ang katotohanan nga, 2,000 years ago, tinalo na niya ang kapangyarihan ni Satanas. And Satan is under the feet of Jesus. Amen? At alam niyo ba kung anong ginagawa? Sabi ng Biblia, because Satan is under the feet of Jesus. Anong ginagawa? Hindi lamang tinitiris. So, everybody, everything in heaven, in earth, and under the earth are subject in the lordship of Jesus. Pangalawa, the Lion of Judah's victory. Hindi lamang maunawaan po natin yung lordship ng Diyos ni Jesus sa ating po mga buhay, kundi maunawaan po natin yung katagumpayan. Amen? Na ginawa ni Jesus at yung katagumpayan na yun, walang ibang magbibinipisyo kundi sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Dahil na pagtagumpayan na ni Jesus ang lahat, mararanasan mo ang katagumpayan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 24 up to verse 26. Ano sabi po ng salita ng Diyos? Then the end will come when He hands over the kingdom to God the Father after He has destroyed all dominion, authority, and power. For He must reign until He has put all His enemies under His feet. The last enemy to be destroyed is death. Amen? Hallelujah. So, yun yung sinasabi ko nga sa inyo kanina. Na lahat ay napagtagumpayan na ng Diyos. Kaya dapat kilalanin natin
yung katagumpayan na yan, yung victory na yan, kung tunay na kinikilala mo na si Jesus ang iyong Panginoon, ang iyong Diyos, ang hari ng hari ng iyong buhay, kapatid, hindi ka talunan. Amen? Hindi tayo talunan. At ang katotohanan, hindi tayo dinisenyo ng Diyos na tayo ay talunan. Maliwanag lang, sabi po ng Biblia, that we are more than conquerors. Hindi dahil sa iyong lakas, hindi dahil sa iyong talino, sa iyong diskarte. We are more than conquerors through Jesus Christ. Amen? Dahil kay Kristo. Kaya nga, kapatid, walang talo at walang matatalo sa mga anak ng Diyos. Amen! 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 Because the Lion's victory is also our victory. Amen! Hallelujah! Pangatlo, the Lion's eternal rule. Na walang ibang ruler to rule this earth, to rule our life, kundi si Jesus. Amen? Ano sabi po dyan in Revelation chapter 11 verse 15? The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever." Amen. Hallelujah. The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord. And who is our Lord? Jesus is our Lord, the King of kings. And He will reign forever and ever. Amen? Ang kanyang paghahari ay walang hangganan. Kaya sa problema mo, sa sitwasyon mo, sa sakit at karamdaman mo, no, Satan will not reign. Sickness will not reign in your life, in your physical bodies. But Jesus, the King of kings and the Lord of lords, will reign in our physical bodies, will reign in our life. Amen. Hallelujah. At pang-apat at pang-uli, His blood for the forgiveness of our sins. 1 Peter chapter 1, in verse 18 to 19. Ano sabi ng salita ng Diyos? For you know that you were redeemed from your empty way of life, inherited from the fathers, not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of the Lamb. But the precious blood of Jesus Christ, like that of a lamb without defect or blemish. Amen? Hallelujah! Ano raw ang pinagtubos sa ating mga kasalanan? Ano raw ang ginamit para malinis tayo sa ating mga karumihan? Dugo ba ng kambing? Dugo ba ng toro? Dugo ba ng baka? Sabi niya noon, it is by the blood of the Lamb, which is our Lord Jesus Christ. And His blood is without blemish, without defect. Walang kahit isang dumi, walang
Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating kasalanan, upang malinis tayo sa ating karumihan, ay ang dugo ng kordero ng Diyos. Na walang kaparis, walang katulad, walang anumang kasalanan na makikita ka. Sabi ko, without defect. Walang kapintasan. Without blemish. Walang nahihalong anuman. Ang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yun yung assurance po natin. Why the Lion in the tribe of Judah? Through His blood, we have forgiveness of our sins. Meron tayong kapatawaran ng ating pumakasalanan. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit malaya tayong nakakadulog sa Kanya. Amen? Malaya tayong nakakalapit sa Kanya. Malaya po tayong nakakapanalangin sa Kanya at nakakatawag sa Kanya. At sasabihin natin, Ama, Daddy, Papa, Tatay. Amen? You can call any name, Papa, Tatay, Daddy. Amen? O Ama. Dahil sa dugo ni Jesus. Dahil sa kasalanan ng tao, hindi tayo napatawad, mayroong malaking tabing. Hindi ka pwedeng pumasok doon. Kasi pag pumasok ka, na hindi ka nakapaghugas at nakapagsisi ng maayos sa iyong kasalanan, pagpasok mo pala doon, mangingisay ka. Amen. Pero salamat sa Panginoon, dahil sa dugo ng kordero ng Diyos na nabuhos, na siyang naging dahilan ng kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Anytime, kapatid, meron ka ng access, no? Meron ka ng VIP card na ako'y anak ng Diyos. Amen. At tinanggap ko si Kristo sa aking buhay na ako'y binuhusat ng kanyang banal na dugo, nilinis at tinatawad. Amen. Salamat sa Panginoon. Yun yung kagandahan. At patuloy na magbibigay sa atin ng excitement na kahit na marami tayong kapalpakan, no? Marami tayong mga nagawang hindi kalugod-lugod sa Diyos, pero dahil meron tayong assurance na dahil sa dugo ni Jesus, na tuwing tayo hihingi ng kapatawaran at hingin natin ang muling pagdalo ng dugo ni Jesus sa ating mga buhay, agad-agad tatanggapin natin ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen? Pumalakpak ang mga pinatawad ng Diyos. Pumalakpak ng malakas ang mga nilinis ng Diyos. Bilang pagtatapos, sabi nga rin in Philippians chapter 2 verse 5 and 9. Ano sabi po niya? Make your own attitude that of Christ Jesus, who existing in the form of God did not consider equality with God as something to be used for His own advantage. Instead, He emptied Himself by assuming the form of a slave, taking on the likeness of men, and when He had come as a man in His external form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even to the death on the cross. Amen? Alam niyo mga minamahal kong kapatid, sa harapan ni Jesus, hindi tayo pwede magyabang. Sa harapan ni Jesus, hindi tayo pwede magmalaki at magpataas. Dahil yung kaharap natin ay siya ang pasimuno ng tinatawag na humility. Yes.
yung kaharap natin at yung nilalapitan natin, siya mismo yung humility. Sabi niya noon, bagamat siya ay anak ng Diyos, hindi niya inahari yung katangian na yun. But he humbled himself. Siya'y namuhay ng isang ordinaryong tao. Like a slave. Amen? Para ano? Para matupad ang kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah! If we want to experience the will of God in our life, we need to humble ourselves. We need to humble ourselves. Kailangan natin itiklop ang ating mga tuhod upang doon natin makita na dumaloy at mag-manifest yung will ni Lord at ang kalooban ng Lord sa ating pong mga buhay. Kasi darating tayo sa punto ng ating pong mga buhay na kagaya ng sinabi ni Jesus. Nung malapit na siyang huliin, malapit na siyang ipako sa krus, at siya'y nanalangin doon sa bundok ng Gethsemane, at alam niya kung anong hirap ang kanyang pagdaraanan, at alam niya mismo kung anong kamatayan ang kanyang mararanasan. Pero sabi niya, sa Ama na may akda ng lahat, na mayroong dakilang plano sa sangkatauhan, sabi ni Jesus, Ama, kung maaari lamang ay alisin mo ang saro ng paghihirap na ito. Pero hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Father, if possible, take this cup of suffering, but not my will, but thy will be done in my life. Kung hindi nagpakumbaba si Jesus, at kung siya nagmataas, hindi natin mararanasan ang ganitong kalagayan. Hindi natin mararanasan ang kapatawaran at paglilinis sa ating mga kasalanan at sa ating mga karumihan. At hindi natin kayang humarap sa Kanya. Dahil sa ginawa niya, dahil sa desisyon na kanyang ginawa. Anytime, every time we come to Him, we need to humble ourselves. We need to humble ourselves. Tayo po tumayo at tayo po lumapit sa ating Panginoon. In Revelation chapter 5, in verse 5 to 6, makikita po natin ang sabi ng salita ng Diyos diyan. Yes, in verse 5, He is the Lion in the tribe of Judah. But in verse 6, He also the Lamb. Jesus, He is our Lion, and He is also our Lamb. Na ipagtatanggol niya tayo, ihingatan niya tayo, puproteksyonan niya tayo, at igagamit niya sa atin tunay ang katagumpayan. But don't forget, Jesus also is a Lamb. Maamo, mabait, mapagmahal, mapagkalinga, at willing magsakripisyo. At yan ay pinatunayan na ng ating Panginoon nung ialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Muli, O Diyos, sa oras na ito kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, dahil you did not condemn us. Bagkus, Panginoon, kami ay iyong tinubos ng iyong banal na dugo. Nilinis sa aming karamihan. Pinatawad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong dugo. Your blood without defect and without blemish. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang perpektong handog. Lord, tumatayo kami ngayon sa iyong harapan. Alam mo ang aming kalalagayan. Alam mo ang aming pinagdaraanan. Alam mo ang aming sitwasyon. May mga panahon na kami ay natatakot na. At dahil sa sobrang takot at sobrang pag-aalala, hindi pwede kami ay hindi umiyak. May mga gabi, O Diyos, na wala kaming ginawa kundi umiyak ng umiyak. Na minsan para bagang ayaw na namin pang gumising pa kinaumagahan. Dahil natatakot kami, Panginoon, na harapin muli ang kalalagayan na meron kami. Pero salamat po, Diyos. Hindi na kami matatakot. Lord, papawiin mo ang bawat luha na pumapatak, Lord, tumataloy sa amin po mga mukha. Dahil, Lord, salamat. We have this revelation today that you are the Lion in the tribe of Judah. Na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay napagtagumpayan mo na, even the works of Satan. Salamat po, Panginoon. That's why, Lord, today, we declare in our life the victory in every areas of our life. Victory in our finances. Victory in our physical bodies, Lord. Oh, victory over sickness and diseases. Oh, victory over lackness, oh God, in the name of Jesus. Victory over fear, Lord, in the name of Jesus. Victory over anxiety, depression. Oh, in the name of Jesus, we release a victory, oh God, oh God, in every areas of our lives. Salamat po, Panginoon. And also, Father God, this morning, we declare, oh God, in our lives, that you are the Lamb of God. Salamat po, Diyos, na hindi ka nagsasawang kami ay iyong tanggapin, na kami ay iyong patawarin, na kami ay iyong linisin sa aming karumihan at sa aming mga kasalanan. Kaya maminsan pa, O Diyos, hayaan mo ng lahat ng lumalapit sa iyo, lahat na nandito sa bahay palambahan, maging na nasa online, Lord. Lord, I pray, O God, that you will release victory upon their lives. Lord, healing upon their physical bodies. Lord, your provision, O God, upon their lives, Lord. Oh God, forgiveness of their sins, Lord, in the name of Jesus. Salamat. Salamat po, Panginoon. Kaya maminsan pa, patuloy po namin ibinibigay sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagdakila. O God, ay sa iyo lamang aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Salamat po.
purihin ka, dakilain ka. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah!